Good morning world. Welcome again to our online preaching. Ito po yung ating ginagawa upang sa araw natin pamumuhay tayo po yung makarinig na salita ng Diyos sa siyang magpapaalala sa atin. Ang Diyos po natin ay buhay, makapangyarihan, at kung ikaw may mga pagsubok, hindi ka po nag-iisa mga kapatid. Kaya po samahan niyo po muli ako na mag-aral ng salita ng Diyos habang sinisiris natin ang Book of Psalms, at tayo ngayon po ay nasa Psalms chapter 17, verse 1 to 15 ang ating babasahin. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. O Lord, hear my plea for justice. Listen to my cry for help. Pay attention to my prayer, for it comes from honest lips. Verse 2 ng 17 ng Psalms. Declare me innocent, for you see those who do right. You have tested my thoughts and examined my heart in the night. You have scrutinized me and found nothing wrong. I am determined not to sin in what I say. I have followed your commands, which keep me from following cruel and evil people. My steps have stayed on your path. I have not wavered from following you. Verse 6. I am praying to you because I know you will answer. O God, bend down and listen as I pray. Show me your unfailing love in wonderful ways. By your mighty power, you rescue those who seek refuge from their enemies. Verse 8, guard me as you would guard your own eyes. Hide me in the shadow of your wings. Protect me from wicked people who attack me, from murderous enemies who surround me. They are without pity. Listen to their boasting. They track me down and surround me, watching for the chance to throw me to the ground. They are like hungry lions, eager to turn me apart, like your lions hiding in ambush. Arise, O Lord, stand against them and bring them to their knees. Rescue me from the wicked with your sword. Verse 14 ng Psalm 17, by the power of your hand, O Lord, destroy those who look to this world for the reward, but satisfy the hunger of your treasured one. May their children have plenty, leaving an inheritance for their descendants. Because I am righteous, I will see you. When I awake, I will see you face to face and be satisfied. Blessed be to God for the reading of His Word. At talakay ngayong umaga about David's prayer in the midst of problem or difficult days. Prayer is essential to Christian life. No? Napakahalaga po ito sa ating mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos mismo ay nagsabi kahit ang ating Panginoon na huwag daw tayong magsawa sa panalangin, at tayo raw po ay huwag tayong magsawa sa pananalangin, at bagkus, sabi nga ni Apostol Pablo, ay pray without ceasing. Kaya ang panalangin po ay ito'y ginagamit ng mga anak ng Diyos upang idulog sa Kanya ang mga kahilingan, mga kapatid. Kaya po, lahat po tayo may mga kanya-kanya tayong mga tinatawag na difficult na hinaharap, mga kapatid, mga problema. And sometimes God allowed those testings, para ma-accomplish po yung purpose ng Diyos about sa atin, mga kapatid. Kagaya po dito sa kwentong ito, si David po ay hinahunting siya ni King Saul. Sapagkat alam ni Saul na itong si David po ay inanoint ng Panginoon upang magiging kasunod na hari ng bansang Israel. Kaya itong si David, siya po ay tumakas. Siya po ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon, sa pag-iingat ng Panginoon sa kanyang buhay, at siya po'y naghihintay ng katugunan ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, nawa ang aklat na ito, ang panalangin ito ni David ay patuloy pa mag-inspire din sa atin ng mga mananampalataya na tayo rin po ay manalangin. Ano itong mga prayer ni David? Una po, yung prayer David is to hear his prayer. Na siya'y pakinggan sa pananalangin. Sabi niya, O Lord, hear my plea for justice. Listen to my cry for help. Pay attention to my prayer, for it comes from honest lips.
Sabi nga, talagang ito yung kanyang panalangin na sa pakinggan ng Panginoon. Naibow down yung paningin ng Panginoon sa kanya, mga kapatid. Inihingi niya na siya ay pakinggan. Bigyan ng pansin ang kanyang mga pananalangin. Marahil tayo rin po ay nakakapanalangin ng Lord, sagutin mo na kaagad ngayon, lalo na kung sa oras ng mga kagipitan, sa oras na may mga problema tayo, sa oras na kung saan may mga mahal tayo sa buhay na naghihingalo sa ospital, nagusa, Lord, tugunin mo kaagad ang aking panalangin. Di po ba? May mga cancer, mga na-stroke. Yeah. Talagang mga kapatid, kagaya ni David sa oras na yon, siya po ay nasa kagipitan sapagkat siya po ay hinahunting ni King Saul. Nais siyang patayin. Ngunit ang Panginoon po ay didinig siya. Kita mo, di ba? Kaya nung plano ng kaaway, pag nais ng Diyos na ikaw i-promote, ayusin ng Diyos ang iyong buhay, hindi lamang iyong buhay, kundi ang iyong mga mahal sa buhay, hindi mahadlangan na sino mang kaaway ang mga plano ng Diyos sa iyong buhay, mga kapatid. Kagaya David, isa'y nanalangin sa Panginoon, Lord, hear my prayer. Di ba? At ano pa ang prayer sa Panginoon? Lord, examine my heart. Sa verse 3, sabi ng Word of God, You have tested my thoughts and examined my heart in the night. You have scrutinized me and found nothing wrong. I am determined not to sin in what I say. Hindi ko sinabing si David po ay hindi nagkasala. Literal po ay nagkasala po siya. Pero dito po ay hinahunting sa ibig sabihin, inosente siya. Kung bakit siya hinahunting dahil doon sa inggit ng mga tao na siya ma-promote. Siya ay sinisiraan, pero hindi siya nagkasalita na masama. Many times na si Saul ay pwede niyang patayin, mga kapatid. Pero hindi niya ginawa. There are times na kung saan sa kuwebang pinagkataguan ni David, no? Doon din pumasok si King Saul para magpahinga. Ang ginawa niya ay talagang hiniwa niya ang bahagi ng kanyang damit ni King Saul. Pagkatapos sumigaw siya, Mahal na hari, ako'y po'y narito. Kung nais po kitang patayin, pinatay na po sana kita, ngunit hindi ko magawa. Diba? Patindi yun. Panahon niya na napatayin ang kanyang kaaway, naganting sa kanya. Kung pinatay niya yun, naging hari agad si David, pero hindi niya po ginawa niyo, mga kapatid. Doon makita sa kanya yung pagpakumbaba. Nawala siya talagang galit. Ibig sabihin, hindi siya nag-iisip ng masama, hindi siya nagsalita ng masama dito kay King Saul. Na kaya doon na sa kanyang kaisipan. Diba? Maring sa atin ay, sa tingin natin, wala na magawa yung taong yun kung ano na mga paninira ang ginagawa. Dahil hinahunting sa patayin, pero hindi niya po ginawa, mga kapatid. Alam ng Lord ang kanyang puso. Kaya sa atin, maaari may mga taong ganyan din, no? Sa halip na tayo magsalita ng masama, manahimik na lamang tayo, let God, no? Siya na lang ang bahala, mga kapatid. Amen? Sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Kasi kung tayo ang maghiganti, tayo ang mapahamak, tayo ang babalikan. Pero kung ang Panginoon, no? 'Di ba? Wala tayong panagutan. Ang ating panalangin, hindi sila lang mamatay, kundi ang ating panalangin na sila ay baguhin ng Diyos. Nasalip kung anong mga sinasabi sa iyo ay turuan sila ng Panginoon. Yes, hindi nila alam ang heart ng mga tao. Hindi nila alam kung anong ginagawa mo. 'Di ba? Pero God knows kung ano ang ating mga ginagawa, mga kapatid. Yes, sa harapan ng Panginoon. Kaya itong si David, mga kapatid, ay inihiwalay niya ang kanyang sarili doon sa pagsalita ng masama, sa paggawa ng masama, lalo doon kay King Saul na naghahunting sa kanya. Pagkatapos ay may time siya na patayin niya ito, pero hindi niya ginawa. Diba? Napakahirap yun. Makarinig ka nga lang ng kunting talagang gusto mo ng, diba? Mga tao ngayon, mainit agad ang ulo, diba? Maraming mga nagpapatayan, pero si David, makita mo sa kanyang humility, pag siya'y nagkasala, na siya'y nagpapakumaba sa Panginoon. No? Hindi agad-agad siya nagsalita na masama at talagang makita mo sa kanya yung reaction na talang patay, hindi. Kagaya no na siya po ang anak niya na si Absalom ay nag-rebelde laban sa kanya. Sa halip na makipaglaban sa kanya anak, siya po nagpakumaba, umalis sa kanyang karian, at siya po ay pumunta kung saan-saan man. Diba?
Napakahalaga sa ating panahon ngayon ang pagpakumbaba. Na kung lahat ng mga narinig natin, mga negatibo, ay palitan natin at magsalita tayo ng masama, tayo po'y nagkasala. Alam ng Lord ang ating mga puso. Yes. Maaari sa tingin ng tao, wala kang ginagawa. Pero alam ng Lord ang iyong puso. Lalo sa buhay ng mga lingkod ng Diyos. No? Hindi mo alam kung anong mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Yeah? At kaya akala walang ginagawa dahil siyempre iniisip mo kung ano gawin, mga kapatiran, lalo pa kung lumalago ang gawain, di ba? Hindi mo alam kung paano sila ma-encourage, di ba? Sa mga kapatid, sis David, ano mang sinasabi sa kanya, wala siyang sinasabi. May time siyang patayin ang kanyang kaaway, na nahimik na lamang siya. Di ba? Hindi pa siya nagkasala, no? Kaya po mga kapatid, sabi nga doon ay sa kanyang mga sinasabi, no? Job scrutinized me and found nothing wrong. I am determined not to sin in what I say. Yes. Kung alam natin na hindi mabuti ang ating gagawin, manahimik na lang tayo. Dahil sa bawat salitang ating sabihin, either na tayo ay nakakasakit ng kapwa, o either na tayo po ay nakakasira ng ating kapwa. Maaring isang word na yun na ating sabihin sa tao, maaring yun po ay kakadiscourage niya, ikakasira ng kanyang pagkatao. Amen? Sabi doon sa 1 Thessalonians 5:11, let us build one another, and sabi nga doon, let us encourage one another. Amen. Pwede tayong magsalita, pero kung yun ang ating sabihin ay sa tingin natin hindi nakakatulong at nakakasira ng kapwa, mag-ingat po tayo dahil di natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa na salip tayo nakatulong sa tao, tayo pala ay nakakasira ng kapwa. Pangatlo, na panalangin niya to guide his ways. Sabi si verse 5-7, my steps have stayed on your path. I have not wavered from following you. I am praying to you because I know you will answer, O God. Bend down and listen as I pray. Show me your unfailing love in wonderful ways. By your mighty power, you rescue those who seek refuge from their enemies. Ito yung panalangin na siya ay gabayan ng Panginoon. Okay? My steps have stayed on your path. Dahil sa kanyang pagkamali, tiyak na siya po ay mamatay. Isipin mo ba naman na maraming mga sundalong naghahanting kay David, sabi nga doon, 3,000, samantalang yung mga sumusunod kay David ay 300 lang, ano? Kaya, I have not wavered from following you. Napakahalaga mga kapatid, na sa ating pangaraw-araw na pagalakbay, na pagalakad, kagaya ng Word of God doon sa Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own ways. Okay? Trust in the Lord with your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, I shall direct your path. Amen. Hindi tayo magtiwala sa ating sariling galing, sa ating kakayanan, bagkus tayo po ay magtiwala doon sa Panginoon, no? Na tayo ay magtiwala. Sabi, I have not wavered from following you. Huwag tayong tiyatawag na mag-alinlangan sa pagsunod sa Diyos. Sumunod po tayo sa ating Panginoon, na kung saan ay ang pagsunod sa Diyos po ay hindi madali mga kapatid. Lahat gagawin mo. Dahil sa isang pagkakamali mo, ikaw ay pwede kang, di ba, i-judge ang tao. Sa isang pagkakamali mo, no? Diba? Sira ng pagkatao mo. Yung lahat ng ginawa mo, baliwala yon. Kaya nga sabi niya dito, I have not wavered from following you. I am praying to you because I know you will answer, O God. Bend down and listen as I pray. Show me your unfailing love in wonderful ways. By your mighty power, you rescue those who seek refuge from their enemies. Tama nga doon, no? Listen to my prayer, sabi niya. Sapagkat alam natin, ang Diyos ay mahabagin. Sabi niya, ang Diyos ay mapagmahal. Sabi niya doon, sabi ng kanyang salita, show me your unfailing love in wonderful ways. By your mighty power, you rescue. Ang Diyos po natin, mga kapatid, pag tayo lumalapit sa Kanya, nagpapakumaba, tayo gagabayan niya sa ating landasin upang tayo magkasala. Kaya napakahalaga. Kaya tayo araw-araw, bago tayo pumunta sa trabaho, tayo ay nananalangin. No, nagabayan tayo sa ating mga ginagawa, sa ating mga kinikilos, sa ating mga sinasabi upang tayo huwag magkasala.
Pag-pray natin about araw sa ating buhay, tayo po'y naging pagpapala sa iba, no? Na mga kapatiran. At pang-apat na kanyang panalangin niya, to protect his life. Sa verse 8, sabi ng Word of God, guard me as you guard your own eyes. Hide me in the shadows of your wings. Amen? Bantayan mo ko gaya ng pag-iingat mo ng iyong mata, di ba? Parang ito ay comparison kung paano natin iniingatan ang ating mga mata kahit sa mga maliit na, di ba, na mga puwing dyan, pampuwing sa mata, mga kapatid. Kaya ito'y napakahalaga, no? Na ingatan sa ng Panginoon na ang Diyos ay maging mapagbantay sa Kanya. Kaya ang Diyos, paano ba tayo binabantayan ng Panginoon? God will hide is in His wings. Kagaya ng pakpak, no? Iniingatan tayo ng Panginoon. Parang mga sisiw tayo na iniingatan ng Panginoon. Kaya tayo po mga kapatid, God will protect us from the wicked. Sabi nga dito sa verse 9, protect me from the wicked people who attack me, from murderous enemies who surround me. No? Tayo ingatan ng Panginoon sa mga wicked people, sabi nga ng Word of God, di ba? Sa ating panahon ngayon, dahil sa kahirapan, sa hirap ng buhay, marami mga tao, mga wicked people sa ating panahon ngayon. Pag-pray natin na ingatan tayong lahat. Kahit saan ngayon. Naalala ko kayo sa Pilipinas. Nabasa ko lang, no? Kaubukas lamang ng mga gadgets sa tindahan, sipin mo ba naman yun, ay kaubukas lang. 200 iPhone cellphone. Ang ninakaw sa kanila. 200. Sipin mo yun, iPhone cellphone. Diba, kaubukas lang. Salip na kumita sila ay ninakawan nga agad. Diba? Ganun po katindi sa ating panahon ngayon mga kapatid. At anong panalangin niya? Na siya po ay God will hide him, God will protect him, God will deliver him, and God judge the wicked. Amen? Hindi niya sinabi na akong bahala niyang Panginoon, kundi ang kanyang Panginoon. Lord, judge the wicked. At sa verse 13, they are without pity. Listen to their boasting. They track me down and surround me, watching for the chance to throw me to the ground. They are like hungry lions, eager to tear me apart, like your lions hiding in ambush. Arise, O Lord, stand against them and bring them to their knees. Rescue me from the wicked with your sword. Ito yung panalangin ni David na pwede nating maging panalangin sa ating pang-araw-araw mga kapatid. Dahil talagang parang layong gutom itong mga tauhan ni Saul na talagang gusto siyang patayin. No? Kaya dahil doon sa ginawa ni Saul, anong nangyari sa kanya? Naubos yung oras niya sa paghahunting kay David. Sa halip na mag-focus na lamang siya doon sa kanyang karian, paano mapaunlad, litero nilusob nila ng kaaway. Itong si Saul po, litero na ay namatay sa kamay ng kaaway kasama yung kanyang anak na si Jonathan na best friend ni David. Sipin mo yun? Sa halip na mag-focus doon sa kanyang trabaho, focus na doon sa ibang tao. Diba? Wala siya nagawa. Diba? Hindi niya alam yung tao na yun, ang hinahunting niya ay lingkod ng Diyos. Si David, mga kapatid. Sa verse 14, sabi ng Word of God nga dito, by the power of your hand, O Lord, destroy those who look to this world for the reward. Diba? Ang reward nila, sanlibutan. Gusto nila ng posisyon. Diba? Gusto nila maging kilala sila. Pero anong mga anak ng Diyos, yung pangako ng Panginoon, anong blessing? But satisfy the hunger for your treasured ones. May their children have plenty, leaving an inheritance for their descendants. Hindi mo yun? Because I am righteous, I will see you. When I awake, I will see you face to face and be satisfied. Amen. Yun po ang kagandahan mga kapatid. Pag tayo lumalapit sa Panginoon, yung prayer natin ay sa ating mga anak na anihin ng ating mga anak ang mga pagpapala. Kaya kung tayo magtapat sa Panginoon, tayo po ay makakatanggap ng pagpapala ng Panginoon. God uses our prayers to accomplish His will in every one of us, tayo mga kapatid. Maaring sa atin at sa buhay ng iba mga kapatid, pag tayo po nag-pray, salamat po sa mga kapatiran natin na araw-araw ay nananalangin. Yung panalangin nila, hindi lamang para sa kanila makumplis ang kalooban ng Lord, kundi para din sa iba upang maabot ang mga pangailangan at glory to God at marami ng mga tinugon ng mga panalangin. Kaya para tayo po maging effective sa ating mga panalangin mga kapatid, kailangan natin ang tulong ng Diyos.
na kailangan din natin ng ating panalangin ay naka-align sa kalooban ng Panginoon. Sa mga oras nito, ikaw ba'y nakaranas ng mga pagsubok, mga problema sa buhay, maaaring na-stress ka sa mga nangyayari sa paligid, mga kapatid? Remember, God is faithful. God hear your prayers. God will direct you, mga kapatid. Gagabayan ka ng Panginoon sa iyong paglalakbay sa araw-araw na buhay. Na ikay tutulungan ng Diyos na ikay magpakumbaba lagi at magtiwala sa ating Panginoon. Amen. Let Him prove you and give Him opportunity to prove Himself to you. Yes, na ipakita ng Lord na siya'y buhay at makapangyarihan sa lahat. Na hindi siya nagpahabaya. Hindi lamang na ang iyong panalangin ay baliwala, ang Diyos ay laging naikinig. Na sa tamang panahon ay diringgin ng Diyos ang iyong mga panalangin. At sa tamang panahon, magugulat ka lamang. Amen. Sa mga ginagawa ng Lord. Kaya po mga kapatid, huwag tayong magsawa sa pananalangin sa Diyos. Huwag tayong magsawa na hingin yung pagsisiyasat ng Diyos sa ating mga buhay. Huwag tayong magsawa na kung saan gabayan tayo ng Panginoon. Huwag tayong magsawa na kung saan hingin natin ang proteksyon ng ating Panginoon. Huwag tayong magsawa na i-provide ng Lord ang ating mga pangailangan. Amen. Kaya sa oras nito, tayo dumulog sa ating panalangin sa Panginoon. Ang Diyos po natin ay buhay at siya'y tumutugon, mga kapatid. Ano man po ang iyong nararanasan ngayon? Maaring you hear negative words, maaring mga pagsubok sa buhay, ano man mga bagay, always remember it in prayer. Ang Diyos po natin ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Amen. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Yes. Sabi nga there are times that it's hard for you to, di ba? To justify yourself. But in case dapat ay lagi tayong magtiwala at sa Diyos natin idulog ang ating mga kahilingan, ang ating mga hinaing. Amen. Ang ating nais ipaabot sa Panginoon. Amen. Yes. Kaya sige tayo manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus ngayong umaga, kami po ay nagkapasalamat, O God, sa iyong mga salita, kagaya ng sinabi ni David, Panginoon, sa kanyang panalangin. Napakinggan mo ang kanyang panalangin, Panginoon. Na siya'y gabayan mo, Lord. Na siya'y proteksyonan mo po, O Diyos. Siya'y tugunin mo po, Panginoon. Lord, ganoon po ang panalangin sa oras. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Sa pangaraw-araw ng buhay, Lord. Palakasin mo kahit patagin na sa iyo lagay kami tumingin, Panginoon. Yes, O God, na aming source ng kalakasan, Panginoon. Sa oras na aming mga panghihina, O God, at sa aming mga naranasan sa kasalukuyan, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Yes, O God, na maging matag kami lagi at sa iyo lagi kami umasa, Panginoon. Lalo mga anak mo, Lord, na ano po ang kanilang mga naranasan sa kanilang buhay, O God. Lord, tulungan niyo po sila. I pray po, Lord, kagaya ni Raji Forto, pagalingin mo siya sa kanyang karamdaman. Sa Melody, Panginoon, sa kanyang kidney stone, fatty liver, Lord, pagalingin mo sila. Pastor Lulu, Panginoon, sa kanyang goiter at diabetes, Panginoon, pagalingin mo ang iyong mga anak, Lord. Star Belma, Panginoon, sa kanyang biopsy, Lord, we pray for complete healing from head to foot sa kanya, O God. Pagalingin mo po sila, Panginoon. In Jesus' name, ganun po, Lord, kay Pastor Leo Gambua, Lord, pagalingin mo siya sa kanyang mga karamdaman, Panginoon. In Jesus' name, O God. Yes, Lord, at ganun din po, Lord, amin nilapit sa sa panalangin, Panginoon. Ang iyong mga lingkod, Panginoon. Yes, O God, yan ni Pastor Aliejo, O God, pagalingin mo siya, Panginoon. Ano man po kanyang karamdaman, we pray for your complete healing and miracle sa kanyang buhay, Panginoon. Kinasi sa director, Panginoon, we pray for complete healing sa kanila, O God. Kay Kyle, Panginoon, sa kanyang cancer, Panginoon, we pray for your miracle and healing sa kanyang buhay, Panginoon. Kay Ernesto Limpin, O God, na patuloy siya na sa hospital, Panginoon, dahil sa kanyang cancer din po, Lord. Blood and skin cancer, Panginoon, at siya po ay may bone marrow ng isang araw, Panginoon. Lord, we pray, Lord, for your miracles and healing din po sa kanya, Panginoon. Yes, O God, at sino man po, Diyos, may mga kahilingan, Panginoon. Maaring financial needs, O God, we pray, Lord, for your miracles, Panginoon. Lord, we pray, bless mo po, Lord, ang BCI family. Yes, O God, Binalunan, Panginoon, Philippines, at ganin po, Lord, London, Canada, and Toronto, Canada, Lord. I-bless mo po, Lord, ang mga pastor na inilagay mo dyan, O God. Kaya ni Pastor Joey Langiden sa Pilipinas, Panginoon. Kay Pastor Michael, Panginoon, sa London, O God. At dito, Panginoon, sa Toronto, Panginoon, yung mga pastor na mga kasama namin, Lord. I-bless mo sila at ang mga leaders, Lord, na ginagamit. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon, na sila'y ginagamit mo, Diyos. We do believe, Lord, na patuloy ka pa na mag-rise up ng mga leaders, Panginoon, pastor, Panginoon, upang gamitin sa church na ito, Panginoon, sa Toronto, O Diyos. Yes, O God, upang ikaw ay may taas, may ihayag, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, tunay, O Diyos. Kami ng mga members ay mag-produce ng members, kami ng mga pastor, Panginoon,
Tulungan niyo kami na mag-produce din po ng mga pastor, Panginoon, upang patuloy na magamit sa iyong kaharian, O God. Kaya Lord, sa oras ito, i-bless mo kami, Panginoon, at i-bless mo mga anak mo na pupunta sa kanilang mga trabaho, maging sa bahay, sa opisina, Panginoon, in Jesus' name, sa mga factory, Panginoon. Yes, O God, wherever they are, Panginoon, mga trabaho ng iyong mga anak, Lord. We pray for your covering. We pray for your blessings. We pray, O God, for the blessings even sa kanilang mga employer, Panginoon. Lord, ingatan mo kayo, pagpalain. Salamat po, Diyos. I-bless mo ang buong BCI family, Victory City Church International. I-bless mo lahat ng mga pastor. I-bless mo lahat ng mga kasama namin ngayon online, Panginoon, ang mga kahilingan nila, O God. I-bless mo, Lord, ang ayong pagplanong pag-uwi sa Pilipinas, Panginoon. Ikaw po manguna, gumabay, mag-supply na ayong mga pangailangan. Yes, O God, upang kausapin yung mga pastor, Panginoon, nakapartner namin sa iyong ministry. Yes, O God, even sa Hong Kong, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At sa oras ito, we honor you. We bless you in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you very much, mga kapatid, sa inyong oras at panahon sa pag-join sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kayo po'y palakasin ng Panginoon, pahatagin kayo sa inyong mga kalagayan. Huwag nating kalimutan, ang Diyos po'y makapangyarihan sa lahat at sa Kanya po ay walang imposible. God bless you all and we love you all. Amen. To God be the glory. Sa ngalan po ng Victory City Church International, ito po ang inyong lingkod, Arnel Galang, nagsasabi na ang taong tapat ay Diyos ay sapat. God bless you all.